So, ang kailangan talaga dito, mag-deploy tayo ng mas maraming equipment. Provide na floating backhoe na may kasama na rin floating na tapunan. Nung nag-launch si PBBM ng kontraba, sabi naman niya, kailangan ginisin natin yung mga waterway natin. Kailangan paganahin natin yung mga pumping station. Kailangan i-improve natin at i-upgrade natin ang drainage. At panghuli, kailangan i-manage natin ang basura natin. Kailangan na rin talaga natin tingin ko ng overall master plan to address the garbage crisis. Never ending to kung di natin to talagang aayusin decisively now. Never ending talaga yan kasi paikot-ikot yung mga salita nyo. Si Vince Dizon, pinagluloko na naman kami. Dati pa lang sinasabi ni Bangag niyan na sa kanyang flood control na plano, dapat linisin bago magbaha, dapat ganito ganyan. Bakit nagkaganyan pa rin Vince Dizon? Tapos ito pang partner mo si Impact ng Castro, ay sinisisi naman niya doon sa taong bayan. Gago. Taong bayan ba ang may pera para magastos dyan? Nasa inyo ang pera, nasa inyo ang makinarya. Bakit taong bayan na sinisisi ni Impact ng Castro, mga kababayan? Alright, welcome back to my channel. Andito rin, ipapakita ko sa inyo kung bakit biglang mukhang naging sentro na ang Davao City. Parang Malacanang na dahil dinadayo na po ng mga iba't ibang mga ambasador at mga investor. Palakpakan dyan sa Davao City. Yun po ang isi-share ko sa inyo mamaya. But before that, dito muna tayo mababayad sa ating mga kawanan. Yung political videos. Ito, pala natin ito purong paikot-ikot na pangako ni Bongbong Bangag. At saka ito fake news queen na si Antifer Castro. Kaya tayo nakakaganto, nagka-problema tayo ng ganito. Anyway, you see the problem for yourself. Alright, thank you. Di kapoy naka sa imong trabaho. Ayaw kapoy-kapoy kay kuan. Na naka sa half quarter sa 13 month pay. Ang laban. 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 Naging bangag na to. Kahapon ay nag-inspeksyon Ito na si si DPWA Secretary Vince Dizon sa Las Piñas. Kung noon ay hanggang tuhod ng baha, ngayon ay halos hindi na umaabot sa gutter. Mahigit 500 residente sa Las Piñas ang inilikas dahil sa lagpas taong baha. Hindi news pinatulog talaga, ng rumaragasang baha ang maraming taga-barangay Talontes, Las Piñas kagabi. Kaigit na talaga. Sino ngayon ang nagpapagulo sa bansang ito? Sinabi ng Vice Presidente na ang bansa natin ay in chaos. Sino ang gumagawa ng gulo? Ikaw. Tama. You are a spokesperson of Malacanang and let us say of the government. And yet, kung mangistorya ka, mura dyan kag na maligya o dubok-dubok na tamban. OMG! OMG! Like? Oh, like Impacta Maxi. Impacta Maxi. Ng media kung paano siya pabulain ang bibig niya. Tatanungin siya ng media patungkol sa statement ni Inday Sara. Insecure na insecure si Impacta Kasi si Inday Sara, ang ganda-ganda siya. Puro filter sa kanyang vlog. Pag tinignan mo sa personal, mukhang bulldog. Oo, law-law yung pisngi. Law-law yung pisngi. Utang ina niyan. Kaya ingit na ingit sila kay Inday Sara. Tapos si Inday Sara, mahal ng mga Pilipino. Tapos sila, maraming nanonood sa mga vlog nila pero pinapa-accue sila. Naku po. Hey, speak English? No. Speak English? The best. Bangag talaga ito presidente natin. Linipat Ayun na naman, ito bangagan niya. Palayo Lilipat na lang. bangin. Yung bangin, dinalagyan niya. Wala talagang matino tayo makuha rin sa ganyan. Wala pa akong nakitang adik na maganda at gwapo. Lahat ng adik, pangit. Ay, correct, Mayor. Mayor ng Davao. Kung anong kunas binabakal ko sa imong manok, may dala na pati ko laganan. Ay, ito ho! Kuha! Budol ng manok. Ay, lugi ka man dyan sa 1.5. Sometimes, you have to Ayan, bigdala. We will object already to this line of questioning. Ito na si Tapunan. It is totally immaterial. There was no question yet, Your Naku Honor. po. Let's wait for the question. To the deductibility of expenses under the tax code.
If you can recall that. Apo. Yes, okay. Now we make our objection, Your Honor. What's your Is that your question? Wala pa. I think she's laying the basis for a Wala pa ho. question, I'm Counsel. laying the basis ho. Ito, nag-uulanan What is talaga the doon sa kapunan. Wait lang ho. In fact, Section 34B, yung binasa natin, Patience is a virtue, Counsel. Walang page ito yun na yun pa. Oh, sunog na shout out naman sa ang bayan natin. attorney nyo na si Lorna Capunan. Tinalo lang ng isang baguhang attorney Naku na si po. Christine Ferrer. Kahit ilang taon ka pang naging abogada, kung ang abogadang kaharap mo ay mas matalino pa sa'yo, tatalunin ka talaga. Hindi nyo kaya ang aming busy. Hindi kaya nila talaga. Gusto mo makita sa akong mama? Yan, mga ka-customer ganito, di ba? Kidnap naman yun nila ang ako ang amahan no. Wala na ko'y amahan to ana sa Hague. Ang ako ang inahan, ako gini siyang gidaladala na lang kay basin kidnapon po ni. Alam mo, baka para makitaan pa nila ba? Karon kay bawa na mo, asa gikan ako ang naong, dili gikan sa akong amahan. Liwat talaga ni mama niya. No? Kinukuha yung basura at ito ay Ito na si pinoprocess at ginagawang kuryente. Kung ano yung iniisip itong bangag. Utang ina niya, ang tagal mo na wala, yun ang sasabihin mo, hayop ka, di ka na sana magpakita. Kaya ka namin hinahanap, sa totoo lang, hindi ka naman namin hinahanap para marinig yung opinion mo eh. Dahil bobo ka eh. Hinahanap ka namin, gusto namin manamin kung buhay ka pa. Para kung sakaling patay ka na, hindi ka na buhay, sakali palitan ka na namin. Kahit kung nasihintay, kahit yung taong grasa na lang sa ilalim ng tulay, pwede na eh. Grabe to. Kasi kung ikaw, palagi ko, mas matalino pa yung taong grasa dyan, sa may Mandaluyong. Sa may ilalim ng tulay, may natutulog dun eh. Oo, nagre-recite yun ng ng preamble eh. Baka pag yun ang inilagay dyan, damitan mo ng Amerikana, baka mas matalino pa sa presidente natin yan eh. Ay, naku. O, kaya kayo hinahanap, sasabihin nila, kaya hinahanap nyo na naman si Bongbong, sabik na sabik kayo, kala ko ba ayaw nyo kay Bongbong? Tanga, hinahanap namin kasi baka patay na. Para kung sakaling patay na, palitan na natin ng bago, kahit palitan natin ng puno yan eh. O, mas may silbi pa yung puno, kasi yung puno, kahit papano, sumisip-sip yun ng baha, pero ito si Bongbong, walang silbi talaga eh. Tangina, sayang ang hinihigop na hangin nito eh. Sayang ang hinihingang hangin yan, imbis na napunta na sana sa iba. Unang-una, wala naman siyang polisiya na na-implementa. Wala talaga. He has done nothing, so there is nothing to change. Ang kailangan natin baguhin, moving forward past BBM is yung paninigurado na meron tayong maunlad at mapayapa na bayan na hindi natin nakikita ngayon. Tama, di ba? Wala naman talaga nagawa itong bangag eh. Puro ng salita, puro pambubudol. Ngayon, nambudol na naman ng mga bayan. Nangako na naman dito sa mga biktima ng baha na kung wala daw kayong bahay, gagawan daw niya ng bahay. Naku po, napunong-puno na po kami sa inyong mga budol. Sa inyong mga fake news, sa inyong mga pangako na wala, puro napako talaga. Di ba? Una na dyan, yung antiquaire. Nasaan na yung 1 milyong pabahay bawat taon? Una sa limot. Di ba? Nasaan na yung benting bigas? Ang dami niyong pangako anti-clear. Tapos binibintang niya ang nagpapagulo doon ng Pilipinas, si BP Sara. Paano tayo maniniwala dito mga kababayan? So, ito lang talaga sila eh. Puro na lang sila sa kanilang mga naratiba na wala naman sa gawa. Katulad ni Vince Dizon, sinabi niya na sabi daw ng Pangulo before pa sa kanyang flood control na project ay kailangan linisin before magbaha, kailangan maglinis ito kanyan. Bakit punong-puno ng basura? So, ibig sabihin yan, Vince Dizon, hindi nyo ginagawa ang mga trabaho ninyo. Oo, kayong dalawa ni Antiquaire Castro, puro kayo sat-sat. Puro kayo sat-sat. Ang yabang-yabang nyo sa mga asfalto, ang ganda daw na asfalto, ibang klaseng asfalto, pero bumaha pa rin. Di ba? Kayo ang sumusupalpal sa mga sarili ninyo. Ikaw, Claire Castro, Vince Dizon, at lalo na ito inyong among impacto bangag. Naku po, pakinggan natin dito mga kabayan. Ang bangandang balita po dito sa Davao City na mukhang dinadayo na po ng mga investor at iba-ibang mga dignitaries. No? Nagpapakita lang po ito mga kabayan na tumataas po talaga ang trust and confidence sa mga Duterte.
lalo na dyan sa ibang bansa. No? Daming nagka-interest sa Davao, daming gustong mag-invest sa Davao dahil nakikita nila ang pamumuno ng isang Duterte na malinis at walang gulo. Walang gulo. Kaya mas maraming gustong mamuhunan diyan sa Davao City kaysa dito sa Manila na puro magnanakaw ang nandyan. Naku po! Tapos ang yayabang pa dito mga nagko-comment, mga babayan na kinakantsawan ng mga Bisaya daw tayo. Tingnan nyo ito. Babae ito, Bisaya ito, namigay ng pera. Oh, kayo din mga baser sa mga Bisaya, meron ba kayong nagawang ganito? Diba? So walang-wala kayo sa mga Bisaya. Tingnan nyo, isang Bisayang babae namigay ng pera dyan sa nasalanta ng baha. Kahit si Bongbong hindi niya nagawa ito. Kaya huwag niyong ismulin ang mga Bisaya dahil ang Bisayang presidente sa Duterte, siya lang naman ang nagtala ng pinakamataas na trust rating hanggang bumaba siya. Diba? Oh, so palpal kayo, mga baser sa mga Bisaya. Oh. Minamaliit siya ang Bisaya. Mukhang ang Bisaya lang yata ang mga nagpapaangat dito sa dignidad ng mga Pilipino. Diba? Shout out sa mga kabayan natin OFW, mga Bisaya dyan. So, before kayo magbunganga dyan, lalo na itong mga vlogger, kung sino-sino, kung ano-anong mga paratang sa mga DDS, sa mga Bisaya, manalamin muna kayo kung nagawa nyo ba itong ginawa ng isang Bisaya. Shout out sa iyo. Alright, hanggang dito lang tayo mga kabayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. And next time, bubudyakin na naman natin itong mga hinaipak sa mga kapal ng mukha, lalo na dun sa impeachment ni BP Sara, lalo na itong mukhang Elton John. Hoy, Elton John, objection. Hindi makapag-intay. At shoutout dito sa isang senador na napakawalang kwentang senador. Ilang taon na naging senador. Pakinggan nyo ang sinasabi ni Lito Lapid, mga kababayan. Wala na magsasalita. Kasi committee on silence ako eh. Well, Lito Lapid, nung nagtatampo dyan si Erwin Tulfo, siya ang dapat na chairman of silent. Dahil wala siyang ginawa dito sa flood control, naging silent sila. Oh, katabi pa niya itong ugok ng lakso. Sila ang dapat na maging chairman sa Committee on Silent. Dahil mukhang pinatahimik na niya ang investigasyon sa flood control. Diba, mga kababayan? Itong mga tatlong senador na napakawalang kwenta rin ito. Lalo na itong si Lito Lapid. Wala ka namang kwenta eh. Bakit? Ano pang ginagawa mo dyan? Lumayas ka na dyan. Gagot.